Magandang araw, mga kababayan. Isang napakainit na balita ang gumigimbal ngayon sa sirkulo ng politika. Ayon sa mga kumakalat na ulat, sinugod umano si Senator Amy Marcos ng isang kampo na pilit nagmamarunong o nagpapaka, pala desisyon, sa mga nangyayari sa bansa. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento, dahil pumalag at pumagit na mismo si Vice President Sara Duterte. Hindi raw pumayag ang Vice Presidente na basta-basta na lamang apihin ang pamilya Marcos ng mga taong pansariling interes lamang ang iniisip. Marami ang nagulat sa matapang na hakbang na ito ni Sara, na nagpapatunay na matibay ang alyansa nila ng senadora. Sinasabing ang hakbang na ito ay isang malakas na mensahe sa mga traidor sa paligid ng administrasyon na huwag subukan ang kanilang pasensya. Ano nga ba ang tunay na motibo ng mga sumugod? At sino ang tinutukoy na paladesisyon na ito? Abangan ang mga susunod na pasabog at revelasyon sa isyung ito na tiyak na magpapabago sa ihip ng politika sa ating bansa. Huwag magpapahuli sa mga nagbabagang balita, dito lang yan sa ating channel. Sa tingin mo, gaano kalakas itong ebidensyang nakita natin sa... At kung umabot sa Senado? Well, alam mo, Sec Edwin, kasi I was taken out of the Committee on Justice. Because you were removed as deputy... Meron mga questions sana ako. So, hindi ko na naitanong kasi kung hindi ka member of the Committee on Justice, you cannot ask you cannot questions. ask. Kaya nga, sabi ko, You can attend as ex officio, but you cannot ask Hindi na siya questions. hindi na ako ex officio. So, Hindi na. I have no more committees. Any committee, wala na ako sa House. So anyway, so ang bala ko na lang gawin, I will have to wait for the committee report and review it. At pag-aralan ko mabuti, then I will base my decision at kailangan ko siguro magtanong sa plenary. Yes. Pagka nagkaroon ng plenary debates dun sa committee report. Ilabasan natin dito yung mga tanong mo. 6.7 Well, billion. marami akong tanong eh. So, ibig sabihin, marami akong katanungan. Yung Madriaga, ang daming loopholes. Tapos nakita ko kasi yung transactions is different from statement of bank deposits. Kaya nga I was about to ask yung 6.7 billion. Rekta na. Kasi for 25 years, Oo nga, oo. pagka, for example, if you are for 19 years example, lang a na tayo. businessman, meron kang project, ang project mo 20 million. 20 For million ha, ito example na to. Businessman, may project kang 20 million. Okay? Ano lang ho ito sa isang proyekto, halimbawa ginawa mo tong isang proyekto na to sa loob ng 2 buwan. Ang pinag-uusapan ho natin dito, 19 years. 19 years ho, yung pinag-uusapan nating bank transaction na ilinabas ng AMLA na 6.7 billion na sinasabi nila. Okay? Isang proyekto, 20 million o 4 months, 20 million. Okay, 20 million. O, umpisa tayo sa 20 million. Game. By the way, 19 years lang yun. 19 years. 19 years tama, So, 19 years. 19 years. So, 20 million. Ang profit mo doon ay, for example, 10%. 10%. So, binayaran ka nung kliyente mo, 20 million. Pinasok mo sa bangko mo. Tapos, you will have to pay yung mga suppliers mo. Question, yung O yung palabas, yung pagbabayad mo ha, pagbabayad. O. Ang matitira lang doon sa 20 million mo, yung kinita mo is only 10%. So, that's 10%. only 2 million. Pero yung 18 million, binayad mo sa mga suppliers mo. So, ang Transaction. ang pera mo talaga, 2 million, pero ang report doon, 38 million. Aray mo. Ba't ganon yun? Ba't naging 38 million? Yung 2 million? Ay 20 million. Kasi nga, lahat ng papasok at palabas, kahit na isang pera lang ho yan, o kita doon sa perang ilinabas mo, wala akong walang usapan doon. Teka. Ba't napunta tayo sa AMLA? Di ba, salian yung problema? Di ba yung salian na mayroong malaking laman? Anak ng Petrang Garapata. Malaki ho ang problema natin dyan. 38 million yung transactions, kundi pa rin transactions. Kaya, for example, naghulog ka sa isang property, naghulog ka every month. Every month. Palagay mo na 500,000 every month. So, reported yun. Yes. Tapos na-acquire mo na yung property, binenta mo. Yan. Binenta mo na, for example, na
100 million, nabenta mo ng 110 million, kumita ka ng 10 billion. Yun lang yung kinita mo. Kinita mo. Pero yung Transaction No, lang sa- niya. sa- yung transaction, ang laki. Ang laki. 105 plus yung mga hinulog mo every month. So, halos... No, kasi 6.7 billion yung nakalagay doon. Doblyado ho talaga. At lihiti mo yung mga business ng Duterte Carpio, yung mag-asawa. Ngayon, ang ginawa ng AMLA, pinag-add ho nila lahat ng naglabas-masok. Diyan sa kanilang bank accounts. For example, meron akong pera, ilinagay ko sa isang bangko. Ngayon, naisip ko, kinabukasan, ibabalik ko pala. I-add na naman ho yun doon sa dalawang account na yun na pumasok doon sa isa, tapos ilinabas, i-add nila yung linabas, yung ipinasok sa isang account, i-add nila yun, na nanggaling din doon sa account na yun yung pera, so magiging doblyado ho yung pera. Ganun ho katindi ang ginawa ng AMLA. Palakpakan ho natin. Napakalaking panluloko ho yan sa sambayan ng Pilipino. So in other words, those were probably multiple transactions. For example, Kaya pagka napunta sa plenaryo yan, excited na tayo eh. Magkakabalagbagan mo dyan. Diyan na maghahalo ang balat sa tinalupan. Diyan sa plenaryo. Yan ho ang ating sigurado. may tatlong account ka. Itong araw na ito, na kinapos yung account mo na isa. So magta-transfer ka ng Yari dito si Baboy. Yung sa AMLA, mayari dito si Baboy. pera mo dito sa isang account. So, naka-report mo sa account mo, nag-transfer ka doon, naka-report din, nag-receive, tapos naka-report din na nagbayad ka. So, times 3 na kagad yung transaction mo. Kaya, hindi... Hindi masaya sila siyerda sa paliwanag nitong si Congressman Egay Erice. Hindi masaya sila siyerda. What you're saying is irrelevant right now, for now, because number one, they didn't appear. They asked in the first petition to the Supreme Court, ang sinabi nila, hindi kami binigyan ng pagkakataon. That's why we wanted the hearing. Well, yun yung sinasabi mo ngayon. Ako naintindihan ko kasi ako I just want to be fair. I am not for the Dutertes. And even in the next elections, I will not be for the Dutertes. Kasi meron kaming policy differences, war on drugs, political dynasties. Tayo ho, naiintindihan ho natin yan mga kababayan. Kung sakaling itong si Congressman Egay, hindi siya mag-Duterte, dilawan talaga siya. Bakit natin siya pinakikinggan? Interview pa niya sa Billionaire News Channel. Ang nag-i-interview pa sa kanya, isang dilawan na sila siyerda. Bakit natin pinakikinggan? Dahil doon sa pagpapaliwanag niyang parehas lang. Di ba? Hindi kargado. Ito base kung ano nga ba yung katotohanan dyan sa mga ilinabas na figure na yan. Maliwanag ho ba mga kababayan? Pero all my life, even dun sa mga opponents ko, I would like to be fair and objective. Yeah. Okay. Pagpapalain ka ng Panginoong Diyos pagka ikaw parehas sa lahat ng bagay. Yan sigurado ho natin diyan. Kasi yung mga nanlalamang, naku, hindi hindi pinagpapala yung mga. Siguro feeling lang pagkauna pinagpapala sila, pero yung mga nanlalamang na ganyan. Ika nga, walang forever. Hindi forever yan. Yung ginagawang panlalamang, pang-aabuso sa kapangyarihan ng administrasyon na to, hindi ho forever yan. May katapusan yan, ika nga. At base sa ating nakikita, sa ating nanonostra, malapit na ho yan mga kababayan. Nasa puso ko nasasaktan ako pag nakikita ko yung mga nagtatanong sa kanya na na-incentivize nung 19th Congress na bilyon-bilyon, trilyon yung pinakinabangan tapos parang pinipersecute ito. Alam ko sa puso ko Alam ko sa puso ko. So, hindi, kaya sabi ko, I will decide based on the committee report, but I will have to study the committee report. At kailangan dun sa plenary debates, tatanungin ko sila. Question lang po. 19 years, which is covered dun sa 19 years, na panahon na nasa public service, si VP Sara at Yung saka si... impeachment supposed to be that will only cover the years na Vice yung President. impeachable. Ito naman si Kuya, parang hindi siya naging congressman. Balita, alam ko naging congressman din Vice yan. President. So, 3 President. years. 3 years. 3 years. So technically, yung 3 years lang dapat na makover. Assuming yung 6.7 billion, galing sa AMLA. So Hindi, sabi nga ni diba? Congressman Ungab, nabasa ko yung niyan, ang covered lang dun sa 3 years is only mga 68 million. 68 million. Yeah. So, by the way, ano yung mga allegations against VP Sara? Anong impeachable offense ang ina-allege against VP Sara? High Dahil sa- crimes, sabi nila, high crimes,
Okay. The typical, SALN violation. So, tinitingnan natin yung SALN violation, pinag-aaralan ko, bakit zero? Yun yung importante. yes. Pero yung, hindi conclusive na merong yung 600, 6 million, 6 point, hindi conclusive yun dahil gusto ko makita yung data. But don't forget that si Chief Justice Corona was removed on the basis of the SALN alone, ha? Doon siya tinanggal. Because if Kaya nga, hindi. Ang sinasabi ko nga yung SALN, di ba? May Correct. question yung zero. Pero yung pagdating dun sa AMLAC report, medyo hindi maliwanag. Pero So, question lang. Sa tingin ko, sa tingin ko, unfair din kasi kung halimbawa, for example, magpapaliwanag si BP Sara during the committee hearing kasi they cannot question the AMLAC, they cannot question the witnesses. Sino? Yung si BP Sara, Correct, but you can always ask questions, papadala mo sa committee, di ba? wala nga eh. Wala Maliwanag ho yun na nanggaling na ho mismo sa dating membro ng Injustice Committee. Di ba? Unfair ho yung mangyayari dyan. Yung mga salita na yan, manggagaling mismo sa isang dilawan. Di ba? Kasi doon lang tayo sa fair, doon lang tayo sa tama, doon lang tayo sa parehas. Kasi pagka lumabang kayo, kagaya ni Auntie Claire, kagaya nitong si Jinky Luistro, anak ng toka, mabubulalas at mabubulalas sa sambayan ng Pilipino, yung mga kababuyan nyo na yan. Sigurado. Hindi sila nag-appear. Paano kaya nga? That's the point. Sila Sierda talaga, gusto niya magpaka-Auntie Claire. Let's go! Hola, Sierda! Mahirap yun kasi kung magtatanong ka, tapos yung predicate questions, kailangan mo ng mga follow-up. Di ba? That rule is not based only on the 19th Congress. I remember Barry Gutierrez, one of our co-hosts, nag-file siya ng impeachment proceeding against si Mercedes Gutierrez. Panahon natin yun. Doon, nagkaroon ng hearing. Isa rin, hindi rin siya makatanong. Kaya nga, sabi ko, it goes both ways. So, yung legal strategy nila, they will just explain in the Senate. In the Senate. To move forward lang, anong tingin mo, Manong Egay, is there enough evidence or evidences na pwede natin masabing impeachable, Ang tinitignan ko yung sa SALN, yung zero, they will have to explain that, yung zero cash. Zero cash and zero bank medyo mabigat yun. Pero yung sa Madriaga, tingin ko, yun. Pero pinaliwanag na nitong si Attorney Michael Poa na yung zero ay nasa others naman. Hindi pinakita yung others kaya baka hindi nakita nitong si Congressman Egay. Ano naman ho yan, mapapaliwanag naman lahat yan sa sa trial, no? Ngayon kasi pa yun, mga katanungan pa yun. Ngayon kung gusto nila magpatuloy, pwede mo naman kung Egay, tatanungin mo na, diretso mo na. Na in-interview ka ata ng mga banateros ng isang araw, tanong mo na kaya kay Attorney Michael Poa, ingin natin yung para malaman mo kung ba't wala doon, di ba? Kung ako nga, kakasuhan ko si Madriaga ng incriminatory machination. Pangalawa, yung tungkol naman sa AMLAC, hindi conclusive. So, yung SALN violations, yan yung medyo... At saka yun nangyari, 2023-2024 yata. galing sa iyo, deklarasyon mo kasi yung SALN. Yun ang mabigat. The problem I think here is you're given an opportunity at the very least to present based on rules long ago. Hindi nga, ito naman si Atty. Lasierda, kahit nga magpunta sila doon, anong pwepresenta nila? Pwepresenta sila tapos susupalpalin sila ng mga surprise witness nila, mga affidavit na hindi nila pwedeng komprontahin yung mga resource person. Unfair yun. Ito talaga. Decided by the House. And yet, dahil in your absence, and when you're absent, Gegay, pag ikaw, you're not present, nature of may If you're not present, absent ka. Di ba kung Atty. Lasierda? vacuum. So ang naririnig ng taong bayan, yung side lang ng isa. Pero darating din naman. May sa trial din naman eh. So, I would rather explain it on the trial. Magpo-prosecute naman yung mga Ito kasi si Lasierda, baka gusto niya ring makita si BP Sara dyan sa Injustice Committee. Kayo naman. Yung narrative kasi, saan ka ba nagpapa-interview? Billionaire News Channel nga naman pala. Sorry. Kasi ang ginagawa ng Committee on Justice, naghahanap sila ng ebidensya against, di ba? Naghahanap sila. They are producing
overwhelming evidences against the Vice President. So why would I even attend that? Yung sasabihin ko, gagamitin pa nilang ebidensya sa akin, doon ako sa trial. Yeah, understandably, but don't blame, that's a strategy. Tama rin naman kung you tama want to yung go there. strategy. Ang punto lang, ngayon, narinig ng taong bayan, yung isang side lang. So, Hindi, nandito naman kami. Nandito naman si Congressman Egay. Yung side na pagpapaliwanag nitong si Atty. Michael Poa, pinapaliwanag nitong si Kong Egay. Naririnig na, wala naman nagre-reklamo. Ikaw naman, Congress, you're going to Atty. talk to media. Ako, legal strategy. I would rather let them, kill their hearts out. Kaya pala nagbiyahe si VP Sara. Hindi. Ako personally, ba? It is the choice of the VP Correct. to attend or not attend. That's correct. Correct. So, Oo. let's not... Ito siya, Lacerda. Ewan ko ba, gusto mo makita si BP Sara? Bigyan kita appointment. Gusto mo makita? Gusto mo may pagkwento sa kanya? Talaga si Lacerda, oo. Mga dilawan na mayroong prinsipyo at paninindigan, yung diretso lang. Kagaya na to si Kay Rize. Binanatan si Martin Romualdez, binanatan si Marcos Jr. Yan ang tama. Ay, sa bagay, sa bilyonaryo ka nga pala. Lagi ko nakakalimutan Sa bilyonaryo nga pala yung racket mo na yan. Question that prerogative Oo. on her part. Karapatan na yun eh. That's why I'm not questioning, but the point is na wala siya ng opportunity to be heard by the But that's her public. business. that's her business. Kung ako, yung abogado nga niya, sinusumpi na pa Di ba para, look, tapos na ang usapan dito. Pangalawa, investigative lang to. Probably if they've done their part at meron pang isang hearing, iakit yun na yan. Ang tanong ko nga kay Manong Egay, meron bang enough numbers yung House to bring this up to the Senate? I think so. Ayun. 106. Kasi let's just move forward. Mahirap mag-speculate doon sa legal tactics Alam ng mga naman Duterte din kasi. siguro ng kampo ni Vice President that whether may mag-present siya with ebidensya yan o wala, Iakyat. yan. Because impeachment is a political act. Yes. Hindi naman siya traditional na Anyway, hearing there's sa another hearing. Saka natama si Nani. May one more hearing and then let the plenary decide. Let's let the go plenary to decide. the issue of former Speaker Martin Romualdez. Meron pang hihintayin dyan. Hintayin. Pagkatapos na next hearing, yung susunod na na survey bago magbotohan sa plenaryo. Para yung mga half-hearted na mga congressman, kahit papaano, papasok ba ako, hindi ako papasok, boboto ako, hindi ako boboto. Ilalatag muna nila yung daan para yung mga congressman yung mga nagdadalawang isip na i-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives, kahit papaano yung makumbinsi nila. Bababuin nila si VP, next hearing, panibagong pambababoy, lalabas ang survey na kung saan papakita na bumaba si VP Sara, tapos doon pa lang sila magbobotohan dyan sa plenary. Excited na ho tayo mga kababayan, sana hindi tayo masyadong busy pagka dumating yung punto na yun. Kasi excited ho tayo Nahuli na si Saldico. I suppose it will take some time to Ano bring na ho ito, lipat na ho lang paksa ito. Ika nga, mag-move on na tayo. Dahil itong sila Sherda, parang biguhata siya. Gusto ko talaga niya hatang makita si VP Sara dyan sa Injustice Committee. Wag na sir, makikita mo naman kung sakaling magta-trial. Doon nilalampaso ng company ng defense team ni VP Sara yung mga kaibigan mo dyan sa magiging prosecutor dyan sa impeachment trial sa Senado. him back. Siguro mga 2 years. Pero ano impact sa... Mga 2 years. Matindi na. Kailan makakauwi? Siguro mga 2 years pagka presidente na si VP Sara. May alam itong si Kong Egay. Nahuli na si Saldico. I suppose it will take some time to bring him back. Siguro mga 2 years. Saludo Kong Egay, saludo. Ibang klase ka Kong Egay. Isa kang alamat. Pero ano impact sa... I understand. Meron siyang whole departure order. Ayaw ni Ombudsman Remulla na umalis siya ng bayan. So, ano sa tingin mo impact Ang alam ko, nung nagsalita si Speaker Martin, wala pa siyang whole departure. Lookout order lang. Okay. Parang kagabi lang yata o kahapon Kagabi lang. yata. Kahapon lang ang lumabas yung Pero sabi niya. nakamotion ang travel authority from the speaker Yes. Na in-post ni Ombudsman Remulla, that's why dumiretso siya sa Sandigan, di ba? Kaya siya may
all Yes, departure pero order. parang parang pinigilan siya talagang Correct. Yes. Ayaw talaga. Balis. So ano sa tingin mo ang magiging... Well, kasi may pronouncement si Ombudsman Rimulya na they will filing charges against the speaker and against the former What speaker. charges ang plan? Parang conspiracy to commit plunder and together with the former Senate President. So, alam mo naman, pag na-file yun at na sinustain yung Sandigan Bayan, so may non-bailable. So, kung question lang po, mas nakasama niyo si Speaker Martin ngayon. Do you think, pag lumabas ng Pilipinas to, nasabi niya magpapagamot, hindi babalik sa Pilipinas? Is that in his character? I'm just curious eh. I'm just curious Yes. talaga. Hindi, basta Will he do a saldico? In other words, mahirap mag-speculate, Yes. mag-speculate. Pero ang narinig ko yung kanyang pronouncement na sabi niya, I will not go down alone. Very very telling yun. so in other words, babalik. If he, So, ibig if has sabihin, intentions of... kung gagamitin niyo ako para sa politika, magka-elbow room administration dito sa mga pinangako na papakulong, kung gagamitin niyo ako, hindi ako mastermind, I will not go down alone. Yun ang sabi. So sa tingin mo, banta yung kanino? Threat yun. Threat against whom? Threat doon sa magpapakulong sa kanya. Sino may magpapakulong? Si Ombudsman Remulla. So, sabi, Brad niya yun, sa front. saka alam ko, close sila nung we were colleagues in the 18th Congress. Siyang majority leader, si Speaker Martin, laging nandun. Lagi kami magkakakwentuhan nila Ombudsman Boying. No? Alam mo, Manong, di ba? Yung threat ni Speaker Romualdez should not be taken lightly. No, hindi. Speaker to eh. Kaya, Diba? this is a challenge to the President. To the administration, to the president. Hindi, ito naman si sabi ni itong si Toby Tiangco, wala siya nakikita na ika nga talagang si President ang mastermind o makukonekta ni Martin Romualdez kay kay President. To the administration. Kung hindi matutuloy, ibig sabihin natakot. Kung hindi matutuloy yung kaso. Oo, natakot. Okay. Kung biglang umalis, hindi natakot din. Gano? Ito, speculation to, pero let me also ask this question. Sa tingin niyo, bago nag-decide si Ombudsman na hindi papayagang bumiyahe, hindi ka nag-usap yung magpinsan, si Prongulo at saka si Speaker na... Speculation. Kasi parang, Pero, alam naman natin blood is thicker than water. Tapos pareho silang nasa public service. Kasi ano man ang mangyari kay Speaker Martin, tatamaan yung administrasyon eh. Sa ayon sa gusto Kasi niya. marami- Hindi, that alam mo, relationship mahirap isipin eh. alam mo, ang malaki expectation ng mga Pilipino kay BBM, kay President BBM, na sabi niya, magpapakulong December 15. Marami kasi siyang pinangako na hindi natupad. And the claim is ako nag-umpisa. Ngayon, ng ito na investigation. naman. So, ano sasabihin niya sa SONA? Sa July? Mahiya Okay, naman sabihin. kayo. Ay, sasabihin niya na, nahihiya na ako. Kasi noong 2025, mahiya naman kayo eh. Ngayon naman, nahihiya na ako. Pagkatapos niya sinabi nung last year na mahiya naman kayo. Tapos walang So ang nangyari. ibig mo sabihin, dapat may mangyari Dapat bago may mag-zone. mangyari. This is July, no? So, question lang. You mentioned Saldico a while ago, di ba? So, was he really arrested there? Kasi ang gulo ng balita eh. Magulo talaga. Magulo, was he really arrested? Or was he flagged down? Is he in jail? Can he be deported? Kasi ang pagkaka-arrest sa kanya, maliwanag sinabi, ay immigration issues. So, immigration issues, so maraming ways to... Kasi hindi naman tayo pwedeng makialam dun sa Batas nila. immigration law ng... Ibang bansa. ng PRAC. So, maraming options. Kung ayaw umuwi ni Congressman Saldico, marami siyang option, legal option. For example, sabi nga, Or delay the pag-uwi. delay pag-uwi. Kaya sabi ko mga 2 years. Pero just to be clear,
Lakas mang urat nito. Okay. That's Lakas just mang urat. the acting DOJ Secretary said na confirm na nakulong, na aresto, at magpapadalang tao. In fact, he himself will go to Prague to check. Oo. So anyway, Back still with Kong Manong Egay Irice, our hanging question a while ago before we took a break. Why are the Duterte supporters denying the arrest of Saldico? Will the return of Saldico do them more harm than good? We. Sa tingin ko, ang tama nito sa administrasyon, hindi sa mga Duterte. Well, Umuwi si Saldico, ha? Hindi, alam mo, simple lang yan eh. sino ba Parang ang nagsabi discussion natin, parang walang kakwenta-kwenta. si Harry Bakit? Roque. Ay, Harry Bakit? Roque? Naaresto si Saldi. Naaresto si Kong Saldi Thursday 5 p.m. Okay. Ngayon, ano na ngayon? Thursday. Yes. Isang linggo na. Isang linggo Meron na. naman tayong embassy sa... kung gustong ma-confirm ng gobyerno, punta ng embassy. wala Tapos yung pa- embassy official, sila na yung magsabi, nandito talaga si Saldico. Pero wala namang... Bakit kailangan pumunta nung DOJ secretary doon? Eh, trabaho ng ano yun, ng DFA? Ano yun, ang basa ko doon kung Egay, ano yun, negotiation yun. Hawak nilang script papunta sa Prague, di ba? Ay, sa Czech Republic, di ba? Oh. Nasaan ba siya? Prague o Czech Republic? Oh, nasa Czech Republic siya. Itong DOJ Secretary, hawak-hawak niya yung script. Oh, yan ang basahin mo pag uwi mo ng Pilipinas. Iuwi ka na namin, okay? Walang mangyayaring masama sa'yo. Walang malamang, ha? Yun ang mangyayari ho dyan, mga kababayan. Anong papel ng DOJ? Which creates more question rather than Kasi nga, answers. bakit pupunta ang DOJ? Anong pakialam ng DOJ sa issue ng immigration, violation ng immigration law? So meron tayong DFA doon. Tapos si Saldico, ang alam ko, wala pang Interpol Red Notice yan. Wow. Okay. So paano? By the way, hindi lang naman siya umalis, di ba? Pati mga kasama niya sa Sunwest nagtago rin. I'm not sure. Pero ang sinasabi ko, dapat ang inuna ng gobyerno, yung Interpol Red Notice. Yes. O, para pag nagpunta Hindi pa ba ng- sila nag-apply? Sinabi, nag-apply. May lalabas na, pero hanggang ngayon. Pero wala pa. Wala pa. So, anong personality, wala namang Interpol Red Notice, anong personality ng ng DOJ do? Pero ang tanong ko po kasi, because ang debate kay Salde is, ang pinag-uusapan si Congressman Saldi, kung ito ba na iuwi o umuwi? Di ba? Kung ito kumanta ng Do-Re-Mi, sino ba ang masisintonado? Yung administrasyon o yung oposisyon? Based on his knowledge, personal knowledge regarding itong mga anomalyang ito. Sa tansya mo, Manong Egay. Yan, maganda yung tanong na yan. Gusto ko yan. Kung Egay, ha? Gusto ko At yan. siyempre yung administration kasi Yo. he's part of the 2023, 2024, and 2025 national budget. At doon nagsimula yung trillion peso diversions, insertions, and amendments. At yun yung pondo na napunta sa mga anomalous ghost flood control projects. Yes. Yo. At siya yung committee chairman, Appropriations Committee. Yes. Pumirma siya sa BICAM report, pumirma siya sa Small Committee report, pumirma siya sa GAA. Yes. So, yan yung, siya yung nakakaalam. Including, of course, the Senate President, di ba? So, sila yung nakakaalam. Kaya lang tahimik sila lahat. Even the President, tingin ko, talagang dina-downplay ng maski ni President BBM yung investigation na ito. Kasi Pero siya nag-announce ng panghuli eh. How do you say, bakit mo sasabihin dinownplay niya? yung... Siya mismo pero nag-tweet. there are, aside from Saldico, there are many persons involved, including his cabinet secretaries. Pero... Kami na. Referring to Pangandaman? And Bersamin. During the Supreme Court oral arguments on the program appropriations, kita mo nakapirma doon na nakuha namin lahat. So we can identify all these projects. Can you just share to us, you filed that case on program funds, no? Yeah. Anong status sa'yo? Ano nangyari? Well, maraming lumabas Ano talaga lumabas? na yung mga unprogram appropriations, mga flood control
nauna pang napondohan kaysa dun sa mga mas importanteng proyekto at programa na nakalagay sa program appropriations. Okay. So, okay, go ahead. For example, yung mga foreign assisted projects na pinag-aralan, thoroughly studied, not only may pre-feasibility studies, may feasibility studies, talagang pinagkasunduan ng foreign funders, yun ang hindi napondohan. Ang napondohan yung mga flood control. Anong projects. sagot ng Solgen? Ng state, ng government side? Ano daw, political decision daw yun ng gobyerno. So, let me just go back to Saldico. Go ahead. Kasi so, kung ang tatamaan na administrasyon, it is not to the best interest of the administration